Magandang umaga po sa ating lahat. Again, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church sa ating Sunday morning worship service. Muli ay wala rito ngayon ang ating pastor. Naroon sila sa may lugar ng Isabela, Etxage, Isabela. Hindi ko alam kung meron sa inyo rito mga taga roon o nakapunta na roon. Malayo-layong biyahe yon, mga 9 hours, depende siguro sa bilis mo na lang magmaneho at sa dami ng mga stopover. So ipanalangin natin sila. They're ministering doon sa Solid Rock Baptist Church sa may lugar ng Isabela. Panalangin natin patuloy yung kanilang pagme-minister doon and even yung pag-iingat ng Panginoon sa kanila. So kasama po ni Brother Paul yung kanyang buong pamilya. At maging si Brother Patrick para meron siyang kapalitan sa pagmamaneho. Kasi nga magiging malayo yung kanilang biyahe. At ilang mga announcements po. Again, sa August 26, malapit na yung ating sports fellowship. Nakakailang practice games na rin yung grupo natin. Kaya sigurado na talaga na mananalo ang mga taga-Pandi. So mamaya, I believe ay itutuloy yung qualifying round ng sa chess. Yung mga laban na ng mga matatalino lang yun eh. Hindi ako sumasali dun sa sa laro na yun. So mamaya tanghali yan yung pagpapatuloy ng qualifying round nila. At sa August 26, ilang paalala po ni Brother Paul ay magdala po tayo ng mga pagkain natin. So kanya-kanyang mga food ito. Magdala tayo ng mga pagkain natin. For sure naman may mga magdadala ng mga sobra, no? Wala namang problema kung wala kayong nadalang pagkain. Ako ay nakikihingi lang din sa iba eh. Pwede naman kayong magpalipat-lipat lang doon. Ayan. So dala po ng drinks, lalo't drinks. Inumin. Dahil laro ito eh, syempre, 'di ba? Magpapawis tayo at malamang 'yan maging mainit dahil lahat tayo doon nag-exert ng energy. At kulay white, yung ating kulay ngayon. So, yung mga hindi nakabili ng uniform, magsuot po kayo ng white para at least ay uniform tayo. At kahit yung mga pamalit ninyo, yung mga bumili ng uniform ay magdala ng pamalit na kulay puti. I don't know kung meron pang mga hindi pa nakapagbayad kay Brother Chad. Again, please take note na lumapit po kay Brother Chad para sa bayad nung ating At yung start po natin doon ay 9 a.m. So 9 a.m. sharp. Kasi nga bayad natin yung bayad natin yung oras. So whether nandun tayo ng 9, mag-start tayo ng 9 or hindi, tumatakbo na yun. So sayang naman dahil binabayaran nga po natin yung oras na yun. At isa pa, ito naman natin last time ay tumagal, dahil nga isa na rin, hindi tayo nakapag-start agad. So please note po na pumunta tayo doon, dumating agad tayo doon ng maaga. At ilang mga birthdays ay darating. Anong date ngayon? 18. So, bukas, 19, Aljan Clement. 19, August 19. Aljan Clement. Asan? Ayun! Ayun pala, si Aljan. Happy birthday. Meron ding isa pa, nandun sa baba kasi nakasulat, si Maureen. Si Maureen, magbe-birthday din bukas. Happy birthday. Tapos sa 21 ay si Brother Boy. Si Brother Boy, 21. And sa 23, Brother Edgardo Estojero. Ayan, Estojero. Alright, so happy birthday po sa mga, I don't know, may nakalimutan pa ba ako? Anniversaries, wedding anniversary. Baka may magpapakain pa ulit ng lechon, katulad ng nakaraan. Baka lang, Baka lang. Sabihan nyo lang po kami. Ayan. Madali naman kaming kausap. Anyway, I believe wala na tayong iba pang mga announcements. Yun lamang po. Ilagay na natin ang ating mga puso sa ating pagsamba ngayong umagang ito at ay haharap sa presensya ng Diyos sa ating pagsamba. Ngayon ay tayo muna ay sama-sama na manalangin sa Panginoon.
O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na soberano na lumalang ng langit at lupa. At kami ngayon ay nakaharap sa iyong presensya, O Diyos. Tinipon mo bilang iyong templo upang kami ay magkakasamang sumamba at dakilain ang iyong maluwalhati na kabanalan, Panginoon. O Diyos, una sa lahat, nawa ay patuloy mong siyasatin ang aming mga puso sa aming pagsamba ngayong umagang ito. Ang mga kasalanan na patuloy na nakatahan, pakalinisin mo kami, Panginoon. Pakabanalin mo kami. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, kahabagan. At nawa sa aming pagharap sa iyo, sa aming pagbibigay ng aming mga sarili bilang aming mga buhay na handog para sa iyo ngayong umagang ito. Nawa ang lahat ng ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, maging katanggap-tanggap sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. O Diyos, patnubayan mo po kami sa aming pagsamba. Una sa lahat ang aming isip, ang aming puso. Nawa ang aming isip, ang aming puso ay patuloy naming ituon sa iyo. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Naririto ka. Naririto ang presensya mo habang kami magkakasamang sumamba sa iyo, Panginoon. Ibigay namin ang nararapat na papuri sa iyo. Ang kalwalatian na nararapat lamang sa iyo, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang maluwalhating Diyos. Ang pinakamahalaga sa lahat. Wala nang mas mahalaga pa sa iyo. Dahil higit sa lahat, tinubos mo kami, niligtas mo kami, biniyayaan mo kami ng buhay na walang hanggan, na kailanman na hindi kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. O Diyos, nawa sa aming pagsamba ay maibigay namin ng papuri at tuwalhati na nararapat lamang sa iyo, Panginoon. Patnubayan mo ang bawat parte ng aming pagsamba, ang aming pag-awit, ang pagbabasa ng iyong mga salita, ang aming pagkakaloob, higit sa lahat ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito ay makapagbigay ng papuri at kalwalatian sa iyo. Ikaw ang maitaas. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po'y sumamba sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin, All Creatures of our God and King. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him. Hallelujah, thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Creator bless and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All the redeemed washed by His blood, come and rejoice in His great love. Oh, praise Him, hallelujah. Christ has defeated every sin. God's all their burdens now on Him.
manatili po tayo nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng mga talatang basehan sa ating pagkakalaob, atin pong basahin mula sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, talata 6 hanggang 8. Handa, basa. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami lubhang makasalanan, Panginoon, sa harapan mo. Kami lubhang mababa, O Diyos, at Ikaw ay napakataas. O purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na sa kabila ng aming mga kasalanan kami pa rin ay inabot mo. Tinubos mo, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Kaya't kami sama-samang nagsasamba at nagpupuri sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, even sa mga pangangailangan namin na ipinrovide mo sa buong linggo, Panginoon. Maraming salamat na hindi mo kami pinabayaan kailanman, Panginoon. At bilang papuri namin, O Diyos, kami mag-aalay sa iyong harapan, nagaling din naman sa mga bagay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Nawablikhahan mo kami ng puso na tunay ang nagsasamba sa iyo, kinikilala ang iyong kadakilaan, Panginoon, at iniaalay ito ng buong puso na may kagalakan, Panginoon, sa pag-aalay. At nawa, O Diyos, tunay kang masamba sa gagawin naming pagsambang ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang salaping malilikom sa umagang ito, O Diyos, ay pagpalain mo. Nawa magamit patuloy upang lalo pang ipalaganap ang Ebanghelyo sa dakong ito, Panginoon. Na mas lalo pa, O Diyos, na lumago ang iyong mga mananampalataya at saka ikaliligtas pa ng mga wala pa sa pananampalataya, Panginoon. Nawa, O Diyos, maging tulong ito sa aming iglesia, Panginoon. At nawa sa pagpapatuloy ng aming mga gawain, Ikaw ang lang ang maging sentro, Panginoon. Ikaw lang ang maitaas, Panginoon. At ang aming pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, Panginoon. Ikaw lang ang madakila at maitaas sa umagang ito. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po tayo mawit sa Panginoon. Awitin po natin, His mercy is more. What lot did we remember, nor wrongs we have done? Omniscience, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more.
tender, He's calling us home. He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What riches of kindness Christ lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. He soon paid a debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Tayo po'y magsitig po lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat. Purihin ang Diyos sa kanyang mga biyaya at habag. Para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita, magmumula po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, talatang 1 hanggang 4. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Nang tumingala siya, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang handog sa kabangyaman ng templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na nag-alay ng 2 kusing. Kaya't sinabi niya, "Totoo ang sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong iyon ang naglalay ng higit na ihinandog ng lahat. Sapagkat lahat sila'y naghandog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit ang babaeng ito, kahit sa kaniyang kahirapan, ay nag-alay ng buo niyang ikabubuhay." Amen. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ngayon po ay tutungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Last week ay nagturo si Brother Paul ng patungkol sa pagkakaloob, giving. Particularly sa cheerful giving na nakabase o hango doon sa binasa nating talata kanina sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8 na siyang mga talatang ginagamit natin na basihan sa ating pagbibigay, sa ating pagkakaloob, sa ating offering. At well, mukhang hindi nga lang natapos doon ni Brother Paul at maaaring ituloy niya sa next Sunday, pero ngayong umagang ito ay patungkol pa rin sa giving, sa pagkakaloob, yung ating pag-uusapan. Kaya ay hihanda nyo na po ang inyong mga wallet, ano? Biro lang po. Pag-usapan natin ngayong umagang ito ang paksa na pinamagatang Christ, our sacrificial offering. Si Kristo, ang ating sakripisyong handog. Taken dito sa ating
text from Luke chapter 21 verse number 1 to 4 at ang ating magiging buod ng ating pag-aaral ay ito. Si Kristo ang siyang ating sakripisyong handog, the sacrificial offering na ibinigay ng Diyos Ama upang maging kabayaran at katubusan para sa ating mga kasalanan. Tayo po muna ay sumaglit na manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga nakapuri-puri ka, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong habag ay napakalawak, napakalalim at napakadakila. Kaya kami, Panginoon, ay magkakasama ngayon dahil lahat kami ay nakatanggap ng biyaya magmula sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, hayaan mo po kami na mag-aral ng iyong mga salita. Patnubayan mo kami, O Diyos. Gabayan mo po kami nawa. Kumilos ka, Panginoon, ang iyong banal na spirito sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, buksan mo ang aming mga isip. Buksan mo ang aming mga puso na sa aming pagbasa, sa aming pag-aaral, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Nawa, makita namin ng napakalinaw ang iyong mga salita. At makita namin ang iyong kadakilaan kung paano ito'y pinapahayag ng iyong mga salita. Maluwalhati ka, O Diyos, may taas ka. Ito po kami samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ito po ang ating text, itong ating talata about the poor widow ay madalas ginagamit. Very common. Itong talata na ito as an example of sacrificial giving. Lalo kung nasundan nyo, habang binabasa natin yung mga talata kanina, madalas ginagamit itong poor widow bilang isang example na ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Or to put it simply, she gave sacrificially. Ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Well, naka-attend ako ng maraming mga cheerful giving conferences sa maraming mga churches at nakarinig ng maraming mga pangangaral, maraming mga preachings patungkol sa pagkakaloob. At masasabi ko na madalas or at least 90% na mga preachings na napakinggan ko patungkol sa cheerful giving or sacrificial giving ay hindi nawawala ang kwento na ito ng poor widow na nagbigay ng kanyang 2 mites. Pero tingnan natin, ito ba talagang kwento na ito ng poor widow at yung kanyang binigay na 2 mites or 2 kusing, sabi sa Tagalog kanina, ay isang magandang halimbawa ng sacrificial giving? Or there's something else na nangyayari dito sa narrative na ito na nais ipakita sa atin ng Panginoon? Tignan natin, ano nga ba talagang nangyayari dito? Well, una sa lahat, this is Wednesday of the Passion Week or mas kilala natin bilang Holy Week o Semana Santa. Semana Santa. Ito yung Miyerkules Santo, Holy Wednesday. Ito yung huling linggo, the last week ng ating Panginoong Yesus bago siya mamatay. Ito yung mga huling araw ng Panginoong Jesucristo bago siya dalhin ng mga Jewish religious leaders sa Roman soldiers, Roman government para litisin ng ating Panginoon upang siya'y ipako sa krus at patayin. So sa mga panahon na to, wala nang preaching of the gospel. In these remaining days, wala nang preaching of the gospel na ginawa rito ang Panginoong Yesus. Na kung alam natin ang sequence of events, kailan lang, Wednesday ito, kailan lang, umatras tayo ng ilang mga araw, ay nangyari ang tinatawag na triumphal entry ng Panginoong Jesucristo papasok ng Jerusalem. Ano yun, Brother Darrell? Ito yung tinatawag natin na Palm Sunday. O yung araw or linggo ng palaspas. Di ba? Na yung mga tao, habang papasok ang Panginoon sa Jerusalem, they were shouting, nagsisigawan sila habang siya'y papasok. Ang sabi ng John chapter 12, verse number 12 to 13,
John 12:12-13. On the next day, the large crowd, yung maraming mga tao who had come to the feast, and when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, nung papasok na siya sa Jerusalem, at ito ay fulfillment ng prophecy, alright? When he was coming to Jerusalem, took the branches of the palm of the trees ng mga tao, kaya dito galing yung Palm Sunday, yung palaspas. Kumuha sila ng mga palm, ng mga palaspas, and went out to meet him, and began to shout, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. So ito yung mga tao, sumisigaw sila, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, ito ang hari ng Israel. But take note, they are the same crowd. Sila rin yung mga tao na after ng ilang mga araw, ang sisigaw, crucify him. Crucify him. Ipako siya. The same crowd who shouted, Hosanna, is the very same crowd who shouted, crucify him. So generally speaking, wala nang anumang mensahe pa ang Panginoon sa crowd, sa mga tao. Generally speaking. Katulad nung palagi niyang ginagawa. So kung wala nang message of hope, wala nang mensahe ng pag-asa, wala nang preaching ng gospel na ipapahayag ang Panginoon, so ano yung nangyayari dito? Ano yung nangyayari dito? Well, para mas maunawaan natin, ay kailangan nating makita ano ba yung mga nakapaligid na nangyayari dito. So mamaya natin babalikan yung ating talata, titignan muna natin yung mga nakapaligid dito. Pagkatapos ng kwento ng poor widow, binasa natin Luke 21 verses 1-4, right? Pagkatapos nun, anong susunod na verse? Well, verse number 5, after ng 4. Verse number 5, hanggang verse number 24. Pagkatapos nun, hindi mensahe ng pag-asa na katulad ng madalas nating naririnig sa Kanya. Na madalas nating naririnig sa Panginoon ang naging mensahe ng Diyos. Anong naging mensahe ng Panginoon? Message of judgment and destruction. Right after the text, nasabihin ng Panginoon, verse number 4, verse number 5 onwards, message of judgment and destruction. May darating na kahatulan. Sisirain, gugunawin ng Diyos ang kanyang bayan. From verses, tingnan natin, ilang mga talata, verse 10-19, nagbigay naman ng hula rito ang Panginoong Jesucristo. Dito siya nagbigay ng hula para makita natin ano ba talaga yung nilalaman. From verses 10-19, na dito magkakaroon ng mga digmaan, ng kaguluhan, ng matinding pag-uusig. Verse number 10 and 11. Hindi natin babasahin ng buo for the sake of time. Verses 10-11. Then he said to them, nation will rise against nation. Maglalabanan yung mga bayan, laban sa bayan. And kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, malalaki, mga matitinding mga lindol, and in various places, famines and pestilences, mga peste, mga tagtuyot, and there will be terrors and great signs from heaven. Kita nyo, no? Judgment, ang message ng Panginoon right after. Verse number 16 and 17, you will be delivered up even by parents and brothers and relatives and friends, and some of you, they will be put to death. You will be hated by all for my name's sake. So makita nyo, right after the message ng kwento ng poor widow and her two mites, the message is about judgment. Verses 20-24. Ito naman inihula ng Panginoon yung coming destruction ng Jerusalem. 20-24. But when you see Jerusalem surrounded by armies, they know that its desolation, yung pagkawasak, has come near. Then let those who are in Judea, yung mga nasa Judea daw, sabi ng Panginoon, flee to the mountains, magsitakbo kayo doon sa kabundukan dahil magiging magulo.
And let those who are inside the city depart. Magsilabas kayo dyan sa bayan. Magiging magulo. And let not those who are out of the country enter it. Kung wala kayo sa bansa, wag na kayong bumalik doon. Sabi ng Panginoon. Verse 22, for these days are days of vengeance to fulfill all that is written. Alas, for women who are pregnant, yung mga may mga dinadala, yung mga babaeng buntis, and for those who are nursing, ng mga nagpapasuso, infants in those days, for there will be great distress upon the earth and wrath against these people. They will fall by the edge of the sword and be led captive among all nations, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. So to sum it all up, merong darating na kahatulan. There will be a coming judgment. Hahatulan ng Diyos ang buong sanglibutan. Imagine, kahit ang kanyang sariling bayan, ang Jerusalem ay hahatulan ng Diyos. And listen, walang sino mang makakatakas sa kahatulan ng Diyos. Maging ang kanyang sariling bayan, ang Israel, ang Jerusalem ay hindi pinalampas ng Diyos. Why? Sapagkat ang Diyos ay isang matuwid na hukom. So isipin niyo pong maigi. Pagkatapos na makita ng Panginoong Jesucristo yung poor widow, na ibinigay niya yung kanyang 2 mites. Na sabi ng Panginoon, ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Dahil yun na lang, yung 2 kusing na lang ang meron siya. By the way, ang 2 mites, kung itatranslate natin sa panahon natin ngayon, ay parang 10 piso. So 2 5 pisong barya. 2 mites. Yun na lang yung meron siya. At ibinigay niya yun. Pero right after that narrative, pagkatapos ng kwento na yun, ay message of judgment. Pagkawasak at paghahatol ng Diyos. So the question is, bakit? Bakit? Bakit ganon? After ng story, biglang judgment na. Hindi ba parang ang ganda nung nangyari? Ibinigay nung widow yung lahat ng meron siya. Bakit biglang judgment ang mensahe ng Panginoon? Bakit destruction? Why? Maya-maya lang, titignan pa po natin yung next event. Mamaya-maya lang, on this same day, on this same day, nangyari yung kwento, kung familiar kayo, nung isang babae na binasag niya yung alabaster box na naglalaman ng mamahaling perfume, na oil, langis, na pabango. Binasag niya para ibuhos sa Panginoong Hesukristo. Tingnan natin, Mark chapter 14, verses 3 to 9. So same day ito same day. And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining the table, nire-recline niya raw yung table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly. Napakamahal. Yun ang ibig sabihin ng very costly. And she broke the flask and poured it over his head. And take note, sabi ng verse number 4, there were some, at sabi ng ibang mga talata, pag pinuntahan natin yung ibang accounts, yung there were some ay tumutukoy dyan kay Judas, at maaaring meron pang iba siya na na-convince. Pero ang main person dyan ay si Judas. Sabi ni Judas, who said to themselves indignantly, why was the ointment wasted like that? Bakit? Ba't sinayang? Ba't sinayang yung pabango? Ang mahal-mahal nun. Ang sabi ni Judas, sabi niya, for this ointment, itong oil na ito, itong pabango na ito, could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. Take note, ang 1 denarii ay 1 day wage. Isang araw na yung kinita mo, trabaho mo, sabihin natin ay nasa magkano ba ang basic ngayon? No, tayo sa basic, nasa 600 ata ang basic, right? So 600 times 300 plus pa nga more than 300. So sabihin natin, yung halos isang taon mong pinagtrabahuhan, yun ang presyo. Ganon. So, costly, mahal. Times nyo na lang. I-times nyo na lang ng 300. 600 times 300. Bahala na po kayo mag-multiply niya.
Sa ganun ang presyo, para sa maliit na pabango. Di ba? Eh, mga pabango na bibili natin sa Shopee, mga tigwa 100 lang, meron na. Di ba? Ito mahal, mamahalin, na langis na ginagamit na pabango. Binasag niya yon at ibinuhos sa Panginoong Hesukristo. Sabi ni Judas, sayang naman, pwede mo maibenta yan eh. Para ang ganda pa, pwede mo nga maitulong sa mga mahihirap. And they scolded her. Sabi diyan, but Jesus said, leave her alone. Pabayaan niyo siya. Why do you trouble her? Ba't niyo ba siya ginugulo? She has done a beautiful thing for me or to me. May ginawa siyang isang napakagandang bagay para sa akin, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, kinokomend niya. Right? Kinokomend niya. Itong babae. Natutuwa ang Panginoon. Nagagalak ang Panginoong Yesus sa ginawa ng babae. For you always have the poor with you. And whenever you want, you can do for them, but you will not always have me, sabi ng Panginoon. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. Kasi dapat gagamitin niya yon. Inihanda sana ng babae na yon para sa burial ng Panginoon. Kung sakali man, dahil paulit-ulit na sinasabi sa kanila ng Panginoon, yung prophecy, I will die. Mamamatay ako. Kaya itong babae na ito, hinanda niya yon. Pero hindi niya na hinintay na mamatay pa ang Panginoon. Gusto niya, buhay pa ang Panginoong Yesus, may offer niya na yon. Kaya sabi ng Panginoon, gumawa siya ng isang napakagandang bagay para sa akin. And truly, I say to you, ito ang ganda ng sinabi ng Panginoon dito. Wherever the gospel is proclaimed in the whole world, wow, what she has done will be told in memory of her. So malinaw sa mga talatang ito, nakapuri-puri yung ginawa ng babae na nagbuhos ng mamahaling pabangong langis sa ulo ng Panginoong Hesus. So kinomment ito ng Panginoon. Kumbaga pinuri ng Panginoon yung babae sa kanyang ginawa. Right? Nakita nyo? So sabi ng Panginoon, saan man daw ipangaral ng Ebanghelyo, palaging aalalahanin ang ginawa ng babaeng ito. See the commendation of the Lord Jesus Christ? Pero going back sa text natin, sa Luke 21 verses 1 to 4, Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box. He saw a poor widow put in 2 small copper coins. And he said, truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them. For they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty put in all she had to live on. At hanggang dun lang yung kwento na yun. Verse number 5 and onwards, mensahe ng judgment ng Panginoon. Walang commendation. Walang sinabi ang Panginoon na natuwa siya sa ginawa ng poor widow. Walang sinabi ang Panginoon, nakapuri-puri yung ginawa ng poor widow. So nakita ng Panginoong Yesus na binigay ng poor widow na ito yung lahat ng meron siya. Yun na yun eh. Yung 10 piso na katulad sa halaga natin, yun na lang yung meron siya. Nakita ng Panginoon. At maaring after niyang ibigay yun, wala na. Maghihintay na lang siya na mamatay. At pagtapos nun, wala na tayong ibang makikita na anuman sa salita ng Diyos na yung poor widow na yun ay pinuri ng Panginoon at natuwa ang Diyos sa nangyari. So the question is why? Yung nagbigay ng alabaster box, kinomend ng Panginoon. Pinuri ng Panginoong Yesus. Bakit ito? Ibinigay niya yung lahat ng meron siya. Bakit hindi pinuri ng Panginoon? Bakit biglang judgment na yung susunod? Why? On this same day, bago mangyari itong narrative na ito ng poor widow, same day pa rin, doon pa rin tayo sa Wednesday, dito yung pronouncement ng Panginoong Hesukristo ng mga woe, ng mga sumpa, laban sa Pharisees and Scribes. Kumbaga, ito yung pronouncement ng sumpa at kahatulan ng Diyos sa mga Pharisees and Scribes, sa mga religious leaders. And remember, itong mga Pharisees and Scribes, again, ito yung mga religious leaders sa panahon nila. Pero itong mga religious leaders na ito, sila dapat yung nagli-lead sa mga tao, dun sa mga Hudyo, patungo sa Panginoon. Pero hindi yun yung ginagawa nila.
Ang sabi ng Panginoon, they are blind guides, leading the blind. Sila'y mga bulag na taga-akay na umaakay sa kapwa nila bulag. Meron po kaming kamag-anak noon, naalala ko nung bata pa kami, na doon pa kami noon nakatira sa may Maynila. Meron kaming isang kamag-anak na bulag. Pumapasyal yun sa bahay namin paminsan. Pero take note, yung kamag-anak namin na yon sa pagkakatanda ko ay taga Cavite pa nang gagaling. So imagine, mula sa Cavite, sa isang bulag ay babiyahe patungo ng Maynila, makakarating siya. Ang galing. Hindi ko alam paano. Makakarating. Kasi either meron siyang kasama na umaakay sa kanya, or sa mga sasakyan niya ay nagtatanong, no? Dahil sa LRT ay gagabayan naman siya ng mga guard doon. Bilang niya na rin siguro yung mga steps, hindi ko alam. Pero nakakarating at nakakauwi. Ang galing. Ano? So, pero may mga paraan. Hindi siya basta lang nakakarating. May mga umaakay, may mga naggagabay. At ito yung sinasabi rito ng Panginoon. Ang bayang Israel ay mga taong bulag sa katotohanan. They are blind. Bulag sa katotohanan na kung meron man sanang umaakay sa kanila, dapat hindi rin sana bulag. Kaso ang problema, yung mga religious leaders na umaakay sa kanila, bulag din. Saan sa tingin nyo makakarating yung bulag na umaakay sa kapwa nila bulag? Wala. Walang mararating. Either walang marating o mapapahamak sila parehas. So yung mga blind leaders, the religious leaders, they rejected the Messiah, the Lord Jesus Christ. Tinanggihan nila. They rejected. Kaya yung mga sumusunod sa kanila, they also rejected the Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga blind religious leaders na ito, na mga Pharisees and Scribes, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa kanila sa Matthew chapter 23, "Woe unto you, Pharisees and Scribes, hypocrites! Kaawa-awa kayo. Masaklap ang sasapitin ninyo dahil sa hatol ng Diyos." Bakit? Bakit sila kaawa-awa? Bakit masaklap yung sasapitin nila? Basahin natin, Matthew 23. Mula sa verse number 2 and onwards. Verse number 2. The scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. And so do and observe whatever they tell you, but not the works they do. For they preach but do not practice. Sabi ng Panginoon, mga ginagawa nila, yung mga sinasabi nila, rather, sundin niyo yun. Kasi after all, yung mga sinasabi nila, ay ayon din naman sa mga kautusan. Bagamat may mga idinagdag na lang din silang traditions, pero yun ay mga ayon din sa kautusan. Yung mga sinasabi nila sa inyo, sundin nyo. Pero huwag nyo susundin yung ginagawa nila. Kasi, they preach but do not practice. Yung sinasabi nila, hindi nila ginagawa. See the hypocrisy? Kita nyo rito yung kahipokritohan nitong mga religious leaders na ito? Kumbaga, pwede mo naman talaga sila sanang sundin sa itinuturo nila, pero wag mo lang silang gagayahin sa buhay nila, sa ginagawa nila. Dahil sila mismo, hindi nila pinapractice kung anong ipinapahayag nila o tinuturo nila. They're hypocrites, ang sabi ng Panginoon. Sabi ng verse 5 and 6, they do all their deeds to be seen by others. Pagpapakitang tao. Verse number 6, and they love the place of honor at feasts and the best seats in the synagogues. Gustong-gusto nila yung nakikita sila ng mga tao sa ginagawa nila. Gustong-gusto nila yung napupuri sila ng mga tao. Na lahat ng kanilang mga ginagawa, ang sabi ng Biblia, pagpapakitang tao lang. To be seen by others. Sila yung tipong dapat naroon sila sa VIP seat. Dapat nandun sila sa VIP table. Dahil pag hindi, sasama ang loob nila sa iyo. Ang tingin nitong mga religious leaders na ito sa kanilang mga sarili ay mas mataas sila kaysa sa ibang tao. At hindi lang yan, verse number 6 and 7. And they love the place of honor at feasts
and the best seats in the synagogues. Verse number 7, and greetings in the marketplace and being called rabbi by others. Yung tinatawag silang rabbi, gustong-gusto nila yun. Yung tinatawag silang teacher, yun yung meaning ng rabbi, by the way. Gustong-gusto nila yun. Bakit? Kasi ang nagiging dating nun para sa kanila, aba, mas mataas kami sa inyo. Rabbi kami, teacher kami. Sino ba kayo? Yun ang dating nun sa kanila. Na pag tinatawag silang rabbi, gustong-gusto nila yun. Lumalaki ang kanilang mga ulo. And to tell you honestly mga kapatid, maraming mga pastor, maraming mga religious leaders sa panahon natin ngayon, ang hayok na hayok, ang lunod na lunod sa paggamit ng mga titles, ng mga titulo na nakakabit sa kanilang mga pangalan. Lunod na lunod sa kapangyarihan at posisyon. Alam nyo dati, pastor lang ang tawag sa kanila. Tapos kalaunan, sa panahon natin ngayon, meron na rin tinatawag na mga bishop. Tumataas yung kanilang mga ranggo. At yung mga bishop na yon, ang ibig sabihin nun sa kanila, mas mataas na level yun ng pastor. Tumataas yung kanilang mga ranggo. At meron pa ngayon, ang tawag na nila sa kanilang mga sarili ay mga evangelist. Hindi ito yung biblical na evangelist na alam natin, kundi ang meaning nito ay higher level pa. Dahil sila na ngayon yung nag-oversee, nangangalaga sa ibang mga pastor. Parang networking na type, ano? Pataas lang, upline. Pataas, tumataas yung level. At maraming mga pastor naman ngayon, ito ang ginagawa. Nagpapatawag silang mga doktor. Kasi meron silang doctorate degree. Or to be specific, honorary doctorate. Ito yung klase ng doctorate degree na iginagawad sa mga tao na merong, kumbaga, ay malaking contribution sa isang society or sa isang specific field. Buti sana kung talagang meron nga silang malaking contribution. Kaso ang problema, yung doctorate degree na yon ay binibili lang. Binabayaran lang. Sa halagang 10,000, 10,000 to 15K, pwede ka ng PhD. May honorary degree ka na nakakabit. Pwede ka nang tawaging Dr. Daryl Velasco. Wow. So kung sakali pala na ituloy ko yung aking master's degree, ay ang tatawag nyo sa akin ay master. Ano? Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse number 8, but you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. Kaya nga, di ba sa church na ito, hindi tayo tumatawag ng pastor, ano? Hindi dahil hindi natin ino-honor, hindi natin kinikilala yung office ng mga pastor, yung ginagampanan nilang role. Of course, ino-honor natin ng mga pastor sa kung paano sila ino-honor ng Panginoon. Pero tandaan natin, maging ang mga pastor man ay miyembro din ng iglesia. Hindi sila mas mataas sa mga members ng church. Ang sabi ng Panginoon doon sa talata, you are all brothers. Lahat tayo ay magkakapatid. Nag-iisa lang ang ulo ng iglesia. Si Kristo. Si Kristo lamang ang ulo ng iglesia, hindi ang mga pastor. Pero hindi ganun itong mga Pharisees and Scribes. Gusto nila sila yung mataas. Gusto nila sila yung itinataas ng tao. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga susunod na talata, woe to you, Pharisees and Scribes, hypocrites! Ayan yung basahin ko sa Tagalog, verses 13 to 14. Kay saklap ng inyong sasapitin, woe unto you, kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Fariseo, mga mapagkunwari, mga ipokrito, sapagkat sinasara ninyo ang kaharian ng langit sa harap ng mga tao, palibhasa kayo mismo ay hindi pumapasok at ang mga nagnanais pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang makapasok. Grabe. Di ba sila nga dapat yung naglilid sa mga tao patungo doon sa kaharian ng langit? Pero ang sabi ng Panginoon, sila pa pala'y nagsasara ng pintuan ng kaharian ng langit. Bakit? Dahil sila'y mga blind leaders, mga bulag.
Mga bulag na tagapanguna, sila'y mga bulag sa katotohanan. Kaya nga yung mga taong sumusunod sa kanila ay dadalhin nila walang iba kundi sa kapahamakan. And look at this, verse number 14. Marami pang mga woes, by the way. Pag binasa nyo yan, marami dyan mga woes ng Panginoon. Talagang, kumbaga, ay kasumpa-sumpa itong mga religious leaders na ito. Marami pa. Pero hayaan nyo basahin na natin yung ilan. Verse number 14. Woe to you, scribes and Pharisees, kay saklap ng inyong sasapitin. Verse number 14 sa Tagalog, mga tagapagturo ng kautusan at mga Fariseo, mga mapagkunwari, mga ipokrito, sapagkat nilalamon ninyo ang mga bahay ng mga babaeng balo, the poor widows. At idinadahilan pa ninyo ang mga mahabang panalangin. Kaya tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. Sa panahon dati, lalo sa konteksto ng mga Hudyo, para maintindihan po natin, hindi po nakakapag-aral ng formal na edukasyon ng